ating banal na pagdiriwang ni Reverend Father Ronnie Crisostomo, SVD, Rector of the Diocesan Shrine of Jesus the Divine World. Tumayo na po ang lahat para sa pasimulan ng ating misa. Sa biging ng ating Panginoon, tayo'y laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na makamtan. Buhay ay ialay niya sa dakilang Diyos Ama, upang atin ang makamtan, buhay na walang hanggan. Sa piling ng ating Panginoon, tayo'y laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na makamtan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Maligayang pagdalo mga kapatid sa ating pagdiriwang ngayong araw ng Linggo, na kung saan inaalala natin ang tagumpay ni Kristo sa kamatayan at kasalanan. At kagaya ng inawit natin sa piging ng Panginoon, tayo'y natututo sa gawaing ng pag-ibig dahil ang Eukaristiya o ang Misa ay bunga na ng pag-ibig ng Diyos, bunga ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Sa mga pagkakataon, tayo'y nagkulang sa gawaing ito, sa pagmamahal sa Diyos at kapwa. Humingi tayo ng may pakumbaba, ang awat pagpapatawad ng ating Diyos. Sabay-sabay nating dasalin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinaranggal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo kaluwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama,
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Ito ang sinasabi ng Panginoon: Huwag ninyong aapihin ang mga taga-ibang bayan. Alalahanin ninyong nagimbang bayan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyong aapihin ang mga babaeng balo at ang mga ulila. Kapag inapi ninyo sila at dumaing sa akin, diringgin ko sila. Dahil dito, kapopuotan ko kayo at lilipulin sa pamamagitan ng digmaan. Sa gayoy mababalo rin ang inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kapag nangungutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo tulad ng ginagawa ng mga usurero. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat yun lamang ang pambalot niya sa katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya'y dumaing sa akin, diringgin ko siya, sapagkat ako'y mahabagin. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko, ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas, matibay kong muog, purihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tinularan ninyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita
at dahil dito'y nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya, sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa Kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat para Alleluia, 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 alleluia. Purihin ang Diyos na dakila, purihin ang mga bansa. Tinipon ng Diyos bilang kawan niya sa awan at pagmamahal. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Kayo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Fariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito, "Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan?" Sumagot si Jesus, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng inyong sarili." Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi sa inyong lahat at magandang araw sa mga ibang dako na sumusubaybay sa ating pagdiriwang ng banal na misa ngayong ika-30 linggo ng karaniwang panahon. Dito sa Pilipinas ngayon ay panahon ng mga exams. Dito sa seminaryo may magsisimula na sila ng kanilang midterm exams this week. At marami nang nag-cramming para mag-aral
gagawa ng mga course assignments, requirements. Alam ko ito dahil ako rin ay mahiling mag-cramming nung ako'y estudyante. Nakaka-stress nga. Pero isa sa mga frustrating feeling ng nakaugnay nitong mga exams ay kung yung mga tatanungin sa iyo sa exam ay yung mga insignificant details, dates, places, names, hindi naman yung pinaka-importante. Kaya magtatanong ka, yun ba yung pinakamahalaga na dapat kong malaman sa subject na ito? No? So, when we study, usually, at least I try to see which are the most important things to learn in one subject, for example, concepts, the most important concepts, and then the secondary ones, because it would be easier to relate them to the main ideas, concepts. Sa Ebanghelyo ngayon ay parang si Jesus ay pina-exam din. At ang issue ay ito na nga yung question. Ano ang pinakamahalaga sa mga commandments? With more than 600 laws, 613 they say, experts would say that there are 613 laws. Sadya namang napakahirap sigurong sagutin itong hamon na ito. Ano yung pinakamahalagang batas? Si Jehan na ating abogada siguro kung tatanungin natin yung ano ba yung pinakamahalagang batas, siguro magkakamot din ng ulo siguro sa alin ba nitong pinakamahalaga. At ang sagot ni Jesus ay simple at ginamit nga hinango doon sa mismong batas na kung saan itong pinanggalingan ay mula sa dalawang libro, sa yung tinatawag na Pentateuch, yung libro ng Deuteronomy chapter 6 verse 5 at yung libro ng mga Leviticus chapter 19 verse 18. Ayon sa isang dalubhasa ng Biblia na nabasa ko, si Reginald Fuller, sabi niya na ang summary nitong buod ng batas ay hindi original kay Jesus. The summary of the law that is being presented here is not original to Jesus, nor its combination, the combination of these two. Sabi niya ay makikita na ito sa mga may isang writing sa sinulat sa Old Testament, yung itong pag-uugnay nitong dalawang commandments na ito, yung tinatawag nilang Testament of the 12 Patriarchs, Jewish writing, na kung saan ito'y ginawa na, yung pag-uugnay nitong dalawang batas, ika nga ng pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Pero ang original sa turo ni Jesus ay napakahalaga. Ito nga ay tungkol dito sa mga batas na sinabi niya ay ang pinag-ugnay ni Jesus itong dalawang ibang
magkahiwalay na batas at ginawa niya bilang isang the very essence of religion. Ginawa niya na ito na yung ika nga, panulukang bato, ika nga ng relihiyon. At ginawa niya na itong dalawang batas na ito ay magkaugnay at magka-level. He placed them, considered them precisely as these two laws having equal value and equal importance. At naidugtungan itong author na ito, sabi niya, without the love of one's neighbor, the love of God remains a barren emotion. And without the love of God, the love of neighbor is but a refined form of self-love. Kaya ito daw yung napakahalagang contribution ni Jesus sa kanyang pagtuturo na hindi na pwedeng paghiwalayin itong dalawang batas na ito para maging makabuluhan at maging foundation ng relihiyong. So, makikita natin na itong turo ni Jesus ay napaka-liwanag na nagmumula lahat sa pag-ibig. At dito, ika nga'y ang fundasyon, basehan ng lahat. At ipinakita niya na ito yung esensyal, fundamental sa buhay natin, na kung wala ito, baka ang tendency ay mawala lang o mawalang bisa dahil ibang direksyon. Kaya ang malaking hamon ni Jesus, yung turo niya sa atin tungkol dito sa dalawang mahalagang utos ng pag-ibig, ay pag-isahin, to maintain the essential unity of this. Kasi the absence of one, in effect, weakens or cancels out the other. The authenticity of one part of these two commandments is verified in the fulfillment of the other part. Thus, there is no authentic and true love for God if the love for one's neighbor is missing. And there is no true and authentic love for one's neighbor if it is not rooted in our love for God. At nakakatuwa na makita sa panahon ng pandemic na ang mga tao with their limited resources, who are also struggling in their precarious situation, and yet they choose to be generous. Dito sa shrine natin, no? Bigla na lang may darating, magdo-donate. Maliit, malaki, well, makikita mo na, no? Magpapamisa, magpapasalamat, etc. Nakakatuwa na sa gitna nitong kahirapan, people choose to be of service to others. Itong ating SSDM, yung Social Services
and development dito sa shrine natin, no? Ito yung mga may edad na rin, pero hindi mo papigil. Ako na nga yung nagprepreno sa kanila, huwag masyado. Pero hindi nila, sabi nila, Father, ang daming nangangailangan, ang daming tulong. Ito yung mga malapit mag-senior, mga iba sa kanila. No? And yet, they choose, they risk, no? To serve, in order to serve others. A beautiful testimony of faith and love. No? Paglilingkod na nakaugat sa pananampalataya at pag-ibig. Kaya nga sabi nga nila, pag preno, well, Father, ipagdasal mo lang kami na lang. Kasi maraming nangangailangan, no? And we need to help, no? And they continue to serve others in their want, also they are needy, yet they continue to serve as a way of concretizing their love, and their faith for God through their love for others. Sana sa gitna nitong ating kahirapan, challenges, na huwag nating makaligtaan, tumingin sa kapwa, lalong-lalo na nangangailangan. At let us inspire each other by our generosity, our service for others. Huwag niyong tignan yung mga nangungurakot kasi walang, no, they may have billions but they will not be happy. There is joy in loving, in serving others. And that is the beauty of these commandments as Jesus has shown us. Ito yung foundation ng buhay natin bilang tagasunod ni Kristo. At dapat palaging magkaugnay na ang ating pagmamahal sa Diyos sa pagsamba, sa pagsisimba, ay sana'y dumaloy din doon sa paglilingkod at pagmamahal sa kapwa, lalong-lalo na ang mga nangangailangan. Naway ang ating Eucharistia, may our Eucharist, in which God, Jesus, has shown us His love, loving His Father and loving us, may give us the strength also to love God and also love our fellow human beings, our neighbors. Amen. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Panginoon upang hindi tayo makalimot
na ang pag-ibig sa Diyos ay katumbas ng pag-ibig sa kapwa. Idalangin natin ang mga bilanggo sa buong bansa. Buong pananalig nating sabihin, Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Para sa simbahan at sa mga pinuno nito, patuloy nawa nilang ipangaral at ipalaganap ang mapagmahal na kabutihan ng Diyos at takayin ang lahat ng matatapat sa kanyang pinakadakilang utos ng pagmamahal. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Para sa lahat ng may hawak ng sibil at politikal na kapangyarihan, nawa lagi nilang piliin ang landas ng pagmamahal sa paglilingkod sa taong bayan at isabuhay ang dalawang pinakadakilang utos ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Para sa lahat ng mga balo, ulila, mga pinagkakaita ng karapatan at mga kapuspalad sa ating lipunan, nawa huwag pagsamantalahan ang kanilang kahinaan, matanggap nawa nila ang kinakailangan nilang kalinga nang hindi nagiging pabigat sa mga kumakandili sa kanila. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang inyong sambayanan. Para sa mga nangangasiwa sa sistema ng hustisya, lalo na iyong mga namamahala sa mga bilanggo, patuloy nawa silang magsagawa ng mga programang makakatulong sa pagbabagong buhay at pagpapanumbalik sa kabutihan ng mga nagkasala sa batas at hikayating manalig sila sa kabutihan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang inyong sambayanan. Para sa lahat ng mga frontliners na patuloy na naglilingkod upang masugpo ang paglaganap ng COVID-19 at sa lahat ng dumaranas ng labis na paghihirap dulot ng pandemya, nawa kalingain, pangalagaan at patatagin sila ng Panginoon sa panahon na ito ng kawalang katiyakan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang inyong sambayanan. Para sa ating lahat, sa kabila ng mga dinaranas nating kahirapan, manatili nawa ang ating pananalig na ang pag-ibig at kabutihan ng Diyos ang pumupuspo sa ating buhay upang harapin ang anumang pagsubok. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Para sa lahat ng yumao, lalo na nang dahil sa COVID-19, makamit nawa nila ang tuwa ng buhay na walang hanggan sa piling ng dakilang lumikha. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Tahimik nating ipanalangin ang ating sariling mga kahilingan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Mapagmahal naming Ama, sa tulong ng iyong Espiritu, may sabuhay nawa namin ang aming pananampalataya at papurihan ka ng walang maliw ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay maging kalagalugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mong ito upang mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak, na kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya ay yung walang sa iyo, walang maliw, ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin, ng aming iwinaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na maririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo
ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Honesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na ang mga inaalala namin sa misang ito. Gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo ngayon sa ating amang mapagmahal sa pamamagitan ng panalangin itinuro ni Hesu Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian
Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang manginanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Paalala, ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay. Magsisimula sa kanang bahagi at nakaharap sa altar. Pakintay lang po ang usher upang magabayan. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nanahanan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako'y mawalay sa iyo. Amen. O Diyos, galang. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, Lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap na sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama, nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggagaling ang sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa may mga sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang may mga sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawang gawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggang. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa mga may sakit, Ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen at Joseph Reynademets. Ipanalangin mo kami. Kindly be seated for some announcements. Our Mass and online Mass schedule for our dearly departed are as follows. October 31st, Saturday, 6 a.m., 8 a.m. and 4 p.m. with the Garden of the Divine Word, and 6 p.m. Sunday Vigil Mass. On November 1st, Sunday, Solemnity of All Saints, 7 a.m. with the Garden of the Divine Word, 8 a.m., 10 a.m., 4 p.m., and 6 p.m. with the Garden of the Divine Word. And on November 2, Monday, the commemoration of all faithful departed, 6 a.m., 8 a.m. with the Garden of the Divine Word, and 6 p.m. You may write the names of your dearly departed in the envelopes available at the back of the shrine. For our online Mass attendees, you may submit your Mass intentions via bit.ly Shrine Intentions. Thank you, and may God bless you all in all ways and always. Please rise. Sandali lang po. One or two. Okay. So, una sa lahat yung mga nais magtirik ng kandila, hindi kayo pwedeng pupuntang sementeryo. We have placed yung lagyanan dyan sa likod, no? Dyan sa entrance where you can make the votive offering of candles for your beloved. Nandyan sa labas, wala pang nakahandang mga kuwan dyan pero we will be providing the candles, and then you can also collaborate with the amount of depende kung anong kukunin nyo. Pangalawa, yung nasabi ko nga kanina, our way of helping other people, or loving other people is by helping especially those who are in need. Yung may project ngayon, yung ating SSDM, that is the Social Services and Development Ministry ng ating shrine, ay mayroon silang project na, at yun sila na nagtitinda ngayon ng black rice, no? Organic rice. Kaya yung mga nais bumili ng healthy rice, nandyan sa harap lang dun, sa ibang building, no? At yung makukuha niyan ay
para ipagpatuloy yung ating serbisyo sa mga higit na nangangailangan. So, thank you for those who have been helping us, yung mga bumili, at kung yung mga gustong mamili, yung mga na sumasabay sa ating sisimba ngayong gabi, nanonood, take note of that possibility of being able to buy black rice dito sa organic, dito sa ating programa ng ating SSDM. Thank you. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ang inyong mga mahal sa buhay, gayon din ang inyong gawain araw-araw ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Bien que te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo